Hello, good morning, happy weekend. Ayan, kababangon lang po natin at syempre, ayan, nagkape na po tayo. For today's vlog, tahimik po yung umaga namin ngayon dahil wala si Papa Bits, walang sounds, at saka tulog pa yung dalawa. Actually, kanina pa ako nagising, mga banda alas 4, kasi kinukontak ko po si Papa Bits kung asa na ba siya. Pero na-imagine ko, alam kong mga pasado alas 3 ng madaling araw is dadating na po sila doon sa Isabel. Tinatawagan ko si Papa Bits sa mobile, hindi po sumasagot. Siguro siksikan yung paseros. Kasi hindi yun mahilig si Papa Bits maglabas-labas ng cellphone niya. Baka mawala. At saka chinat ko si Mama Pix kung hindi pa dumating si Papa Beach niya. Ang sagot sa akin ni Mama Pix, bakit ko na biyahe na agad siya. Nagbibiyahe na daw. Sabi ko kagabi pa. Siguro dadating yun si Papa Beach mga ngayon dahil mag-alas 7 na naman, at siguro kung medyo mabagal yung takbo ng biyahe niya, baka mga alas 8 dumating na po siya sa bahay. Kasi walang alam po doon sa bahay na uuwi na po si Papa Beach. Ngayon lang po nalaman ni Mama Pix, kasi chinat ko po siya kung hindi na kung dumating na ba yung Papa Beach nila. Sabi ni Mama Pix, bakit daw nagbiyahin na agad siya. Sabi ko kagabi pa, nagpicture po siya na mihiga pa sila, hindi pa bumabangon. Tingnan ko muna yung yung tangke, kasi nagpa-andar pa ako na motor. Yan, puno na. Puno na. At saka happy birthday po kay Jing. Birthday po ni Jing ngayong araw. Ewan ko kung anong oras po siya uuwi mamayang gabi, dahil may klase pa po siya ngayong umaga sa city. Tapos syempre maglalaba pa. Ayan, nagising na si Creslin. Maglalaba pa yun. Tatapusin mo na yung yung trabaho niya doon sa boarding house niya. Hindi naman po tayo pwedeng magpunta po ngayon dahil walang maiiwan ngayong mga bata, dahil si Sansan naalis dahil mayroon po sila practice. Kaya yun pa po yung isang rason na hindi po tayo nakasabay kay Papa Bits, at pinauna ko na lang si Papa Bits kasi baka madisgrasya po na hindi po tayo makauwi. Maano sa atin, magalit. Ayan, magkape muna tayo, at saka meron pang tira si Papa Bits na tinapay kahapon, kasi bago po siya umalis nagpabili muna ng snack mga bandang hapon. Kaya ito mayroon pang tira. At saka excited po niyang umuwi, hindi po na naghapunan. Yung baon niya, 3 itlog at saka 3 Skyflakes. Sabi ko sa kanya, wag kang bili ng bili sa barko dahil mahal ang bilihin. Pinapadala ko nga siya ng kape dito dahil marami kaming kape na twin pack, at pwede naman po siyang bumili sa barko ng mainit na tubig, tag 5 or 10 yung isang baso na yung foam na baso.
Birthday pala din po ngayon ng mama ni Ate Cha kasi magka-birthday po sila ni Jing. Birthday po din po ngayon ng mama ni Cha. At saka nakapanood po ako kay Ate Cha na nakalipat na po siya dyan sa sa bago niyang bahay. Nandito na naman po si Ate Cha sa sa bayan. Umalis muna siya doon sa bukid dahil malamig. Hindi kaya ng ni Ate Cha ng katawan yung lamig ngayon. Dahil di December na. Katlamig. Malamig talaga pag madaling araw. Ako nga pinapatay ko yung mga electric fan pag madaling araw na. Yung electric fan ko hanggang matutulog lang po ako, mga ilang oras lang, tapos papatayin ko na yan. Hindi ko na pinapaandar hanggang magdamag kasi yung ceiling fan ng mga bata is naka-andar. Parang nahagip din po ako ng hangin. Yun lang. Inaanuhan ko lang po yung paa ko. Tinatabunan lang ng kumot kasi nanonood po yung lamig. Tapos minsan nakamidyas po akong nakatulog. Pag hindi natatamad magmidyas. Ito. Sila sa hangin. Ayaw matulog kung walang hangin. Pag nagbra-brown out ay hindi makatulog. Yan nagising siya kasi narinig niya po akong nagsasalita. Kala niya nagla-live po ako. Si Sia, ayan, nakaano pa. Nakatalokbong pa ng kumot. Yung kuya niya is naliligo dahil aalis. Ayun, dumating na si Papa Bits. Nag-chat si Mama Pix, dumating na daw. Alas 7:05 dumating. Madali yung biyahe ni Papa Bits dahil umalis po siya dito sa bahay alas 7. Mga 6:30 kasi bibiyahe pa siya papuntang dry dock. Tapos pipila pa siya kung pila kagabi. Hindi ko alam kung ano ang naging sitwasyon po ni Papa Bits pagsakay kagabi kung maraming pasaheros. Pero makakasakay naman lahat ng mga pasaheros pag umuwi kung saan-saan sila dahil dalawang barko po yung ginagamit pag ganyan maraming mga pasaheros. Dalawang barko po yung gamit. Kakapi na rin doon si Papa Bits sa bahay. Doon, mga gising na yung mga tao doon sa bahay. Kasi dumating po yung kagawad ng Patagbaw. Ayan po guys, aalis muna tayo. Pupunta po tayo ng eskwelahan ni Sia dahil nag-chat yung teacher na meron po silang relief pinapakuha. Kasi para daw malinisan yung eskwelahan nila dahil umpisa na pong ayusin, i-renovate. Tapos yung mangyayari po pag nagklase po sila, sa kapilya lang muna magkaklase dahil inaayos po yung eskwelahan nila Sia. So bali iiwan ko muna sila doon kay Madam dahil hindi naman po tayo magtatagal. Kukuhain lang muna natin yung nila. Bali feeding sa ilang araw na walang klase. Kaya ayun, rinirelease para daw lumuwag yung eskwelahan. Kasi umpisa na pong ayusin. Yan, iiwan ko muna sila kay Madam Rose. At sasakay lang po tayo, magko-commute. Di tayo magmotor dahil baka may checkpoint dyan sa sa highway.
Mainit. Ayan, naglakad po tayo mula doon sa amin. Walang motor na pumapasok na pampasaheros. Nandito na po tayo sa highway. Yan, highway na po tayo. Oh my gosh, ang init. Super init, init. Mula doon na nilakad hanggang dito. Kas nandito na naman po tayo sa bahay. Kararating natin mula sa school ni Sia. Pagkuha sa ano niya, sa relief. At saka napaka sobrang init. Yan, namula po tayo. At sayang naman din po kung hindi tayo magpunta dahil medyo marami. Makakatawid gutom na din po itong relief ni Sia. Galing DSWD. Yan. 2 kilong bigas. Tapos, ito meron pa. Ayan. Gunting nga dahil mag-unboxing po tayo. Unboxing po tayo sa relief ni Sia galing sa eskwelahan nila. Ayan, meron pong pasta, macaroni, elbow, tapos merong Nutty Fruity Bar, tatlong piraso na Nutty Fruity Bar. Tapos meron na naman po yung Remo. Oo. Remo lagi ito. Rice Mongo. Tapos merong ketchup at saka merong Papa. cooking oil. Tapos merong 2 dilata, bingo at saka 555 corn beef at saka 2 birch tree. Yan, birch tree, 2. At mayroon pang isang Nutty Fruity Bar, bali 3. Yung isang biskwit, binigay doon kay Dudong, anak ni Madam. At saka mayroon pong pan. Ayan, 2 pan. Sakto lang. Tag-isa sila ni ate niya. Masarap po itong pan kasi po siya. Basta masarap. Busta. Pan ito. Busta milky bun. Ayan, 2. At saka merong tabliya isa at saka 3 itlog. Yan. Itlog. Maganda yung ni Sia. Relief. Yan, itlog. Kasi yung nila klase sa November 9 pa. Kaya lahat po ng bali kada araw na pakain sa kanila ibinigay na lang. Marami pang hindi na siguro na mga parents doon dahil marami pa yung hindi kinuha. Medyo masik pa yung room nila Sia. At saka may mga material po doon para pang-renovate sa room nila Sia. Hindi na lang po tayo nakapag-video doon dahil lang po tayo ng motor. Nakasakay po ako dyan sa eskina. Pinakyaw ko na lang po hanggang pabalik paloob, papasok dito sa loob. Nakapasahe po tayo ng 50 pesos. Okay lang yun dahil yung 2 kilong bigas ngayon dito sa amin is tag 59 ang kilo or 58. Yan, si Sia libre na po siya. Pwede na po silang iwanan dahil meron na po silang maiuulam. Pwede na silang iwanan mamaya. Pero hindi tayo aalis na wala pa dito si Jing. Napakarami po yung relief ni Sia doon sa school nila.
Ayan po. At natatakam na si Ate Crislin sa tinapay. Ayan, dalawa, tag-isa sila. Share, share. Talagang napakasobrang init po sa labas, uy. Naglakad lang tayo mula dito hanggang sa, doon sa iskina. Doon na pa ako sa iskina nakasakay ng motor. Grabe. So, ayan po guys, hapon na mag-alas 5, alas 5 na nga, nakapagbihis na po tayo dahil alis po tayo ng alas 6. Maga tayo magpupunta doon dahil pila. At saka nandito na si Jim. At yung dalawa, ayan, nakatingin sa akin na nagbibihis ako. Ayan. Iiwan muna sila. Bait mabari. Yung kat ng Papa Bits. Ingkuhamot na to. Ibalik. Ibalik na to. Mag-iisog ito Papa Bits. Yan. Tanong ng tanong si Sia. Ba't ako uuwi? Si Mariel, uuwi din. Sasabay sa akin. Iwan ko kung nakahanda na po siya. Pwede naman po akong mauna doon. Magkikita naman po kami doon sa dry dock. Dahil isa lang naman barko yung sasakyan namin. Ang kailangan lang po na makapila agad. Makabili ng ticket. Iiwan mo na kami, tapos yung bantay sa amin si Tito Jing. At happy birthday kay Tito Jing. Ayan. To you. Happy birthday. Happy birthday. Yan, iwan muna sila. Babay muna. Uwi muna ako. Babay na, Mama Dax. Babay, Mama Dax. Bye-bye guys. Kita-kit sa sa Tacloban. Taman. Naalis na po ako. Bye-bye muna sa kanila. At saka magpapatid po tayo kay Sansan dyan sa labasan. Sila muna dito. Sasama sila. Sasama sila sa labas. Pati si Shaira sumasama. Nauuna na si Shaira. Kina. Ah. Kina. Oh, padara niya. Ang haba ng pila. Nandito na po tayo sa ticketing area. Pila po. Si Mariel na huli, hahabol na lang po siya. Sabi ko sa kanya, mauna po ako dahil pipila pa tayo. Pinadadali ko, nandun pa sa kanila. Yung oras naman po is mag-alas 6 pa lang. Pero kailangan makabili ka na ng ticket dahil marami po yung pasaheros. Maraming pasaheros. Yung ticketing area nandoon po. Ayan, nagkaabot po kami dito ni Mariel sa pila. Malapit na po ako sa ticketing area. Siya naman po yung pinapila ko dahil na papagod na po akong pumila. Tumawid po ako dito naman sa terminal fee para pumila na kung matapos na si Mariel magbayad sa ticket, malapit na kami dito sa terminal fee.
Yan, napakarami po pang pasaheros. Puno na daw yung ano, yung isang barko. So, bali yung isang barko na po yung masasakyan namin. Nagsilabasan na po yung mga malalaking truck na sakay ng barko na galing sa Isabel. Maraming pasaheros. Naudlot mo na yung pag-issue ng ticket dahil nagkanda ubusan. Dahil yung priority po yung may mga sasakyan, yung mga four wheels. Yan o. Tingnan nyo po yung ticketing area, puno. Tapos yung senior citizen naman po is inuuna. Yan, meron pang sasakyan na natitira na lumalabas. Si Maril, ayan, maliit, hindi makita. Nasa gitna po siya. Yan, tingnan nyo. Maraming ikakarga. Yung pila hanggang pa doon. Halos umabot doon sa sa highway. Ano na po yung oras? Alas 9:30. Umalis pa ako ng bahay is alas 5 pa lang. Hindi pa tayo nakakasakay. Nabutan pa tayo ni Maril dito na nagpipila sa sa ticketing area. Mabagal yung takbo kasi dalawa lang po yung yung pinaka-tiller nila. Maraming motor, maraming sasakyan yung ikinakarga. Ewan ko kung pa kami ni Mariel makaupo. Si Papa Bits kagabi mga bandang alas 10 daw na po siya nakasakay ng barko. Tapos umalis yung barko alas 12 na. Dito muna tayo sa gilid dahil mainit. Parang hindi na po ako makahinga doon sa sa dami ng tao sa pila. Pinagpapawisan na po ako. Buti na lang na dumating po si Maril. Ayan po si Maril. Yung maliit na may bag natatabunan po ng babae. Masakit na sa paa, sa katitindig, at saka sa biwang. Hindi pa umuusad yung pila. Pero ipang apat na po si Maril. Pang-apat na po siya mula sa ticketing area. Medyo matagal-tagal pa yung hinihintay namin na oras. Ayan, nakabayad na din si Maril. Nakabayad na din sa wakas. Masakit na yung likod ko. Pila ulit para sa terminal. Pero hindi, tagal naming naghintay, bumayad. Ayan, papasakay na po kami ni Maril ng barko at dalawang barko yung naghihintay pa. Bali 4 na barko pala yung bumiyahe. Ha? Mauli ka? Mauli ka? Babalik ka? Sige, balik ka to. Nabalik ka? Pagod na yung mga pahinanti. Ha? Sure na ini Malarda? Sure na? Yan. Nakakapagod. Oh, kala ko may tumatawag sa akin. Makuno ma. Napalingon po tayo. Kala ko kasi may tumatawag. Ay. Magpapasakay pa sila ng mga sasakyan. Matagal-tagal pa po yung hihintayin namin na oras ni Maril. Mag-aalas 10 pa lang. Akala namin ni Maril hindi na po kami makakasakay dahil naubusan po kami ng ticket.
Sa pintar. Bagong pintal. Yan, babago pa yung kuan kita bot nga yung malapit sa hangin. Okay. Dito na lang tayo. Salamat. Marami pang bakante. Marami pang upuan na bakante. Salamat naman na po kami ni Mariel. Makakaupo. Nakakapagod yung pag-uwi ng Pilipinas. Local Pilipinas. Nakakapagod. Pagbili pa lang ng ticket. Yung pantalon natin mas lalo pang napunit. Kasi na po yung parang kanang pinupulikat inanon ko yung paa ko. Agoy, mas lalong napunit yung pantalon ko. Ayan, mapupuno na, malapit nang umalis. Sa wakas, tatawid na kami. Sorry. Nagising si Tio, umiyak. Hala, doha nga lakad lawara niya da. Mahawas na lang. Babalik na lang si Mama, babalik. Mahawas na lang ko. Babalik na lang si Mama. Nagising si Tio. Nagising. Hala. Stop crying na. Stop crying. Minamog. Pamatron ka mo, pamatron. Pamatron lang ka mo. Tingnan pag disco lang ka mo dito. May disco yan na. Panisko lang ka mo, panisko. Disco lang ka mo ni Papa. Babay na, babay. Bumili po kami ni Mariel ng cup noodles. Really what ano yung puwan. Doon sa labas 45 nagtanong si Mariel. Hindi Mall, nag-20 lang. hindi bumili si Mariel ng 45. Dito kami bumili sa Barko 60. So, walang choice kasi dito umano yung namin dyan. Dito sa Barko Kumalam. At saka naghihintay pa po kami ng ng mainit na tubig. Wala po kaming baon na kanin. Kasi pareho kaming hindi kumain dahil sumusuka kami sa biyahe. Si Mariel nga sumuka sa van. Ako hindi po ako sumuka dahil mayroon akong baon na candy, snowber. At saka tubig. Yan lang po yung dala kong bag. Kasi pagkatapos ng butusan, uwi kagad. Pero tulad ba din? Hindi kami sana uuwi. Kaso lang, nanghihinayang po kami sa namin, sa Badil. Mapupunta lang sa iba. Makakapamasahe naman pabalik. Sayang kung hindi natin tanggapin dahil anuhin lang po. Goom. Goom lang, goom.
Hindi na yan ibabalik sa nagbigay na kandidato. So, sayang. Kasi ang biyahe, pag hindi ka kumain, hindi ka bumili ng pagkain, 1,000, makakauwi ka na papuntang Tacloban. Ay hindi magwa 1,000, mga 800 mahigit. So bali back and forth po, kung hindi ka kakain, hindi ka i-snack, mga 1,600 lang yung pamasahe back and forth. Tulad ko, parang na ano lang po ako kay Mariel, nadadala po tayo kay Mariel. Kumakain siya, tumitingin lang tayo na umaano po yung tiyan ko, kumakalam. Yung pinili namin yung yung maanghang, yung spicy cup noodles, at saka mayroon palang baon si Mariel na sabon. Ipamimigay niya po doon sa sa kapamilya. Pasalubong po niya sabon. Paparisan na lang po namin ng sabon yung cup noodles namin. Hindi pa nagpapabukas. Ginhalo mo nga din mo spaghetti nga balon. Oh. Kasi nagluto pala to si Mariel ng spaghetti. Nakapagbaon din po siya. Inihalo sa sabon. Di ba sabon-sabon? Silupin man.